beloved Boss Mike Cervera. Gawin ang tama. Ano sabi? Ano sabi ni Pangulo? Kailangan nating gawin ang tama. Kita nyo Sabi kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Kita nyo, kahit nga yung kaibigan, Bunuan, mga kaibigan si Jinggoy, kaibigan si Bong Revilla. Di ba? Pinsan, kapamilya si Ninong. Ano sabi? Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo. Sa aking mga kapwa Pilipino. Kita nyo mga kababayan ko? Ay yung mga DDS, nakaganyan. Nakanganga lahat mga kababayan. Sabi pa nung mga DDS na iba ibang-iba talaga si BBM, magsalita kaysa kay Sara. Putang ina, pati yung mga vlogger mo na panganga, na ikumpara tuloy lalo ng mga DDS vlogger kung gaano kagaling itong si Pangulo kumpara kay Sara nyo. Biruin ninyo, nagsasabi, kampo nyo na talagang walang panama si Sara. Kung ikukumpara kay Pangulong Bongbong, malayo, milya-milya daw ang layo ng diferensya. Si Sara, malaki ang diferensya sa utak niya. Si Pangulo, ang utak nito, mga kababayan, yung utak ni Sara nasa monumento. Pero si Pangulo, nandoon na sa Coastal Road, papuntang Cavite. Ganun kalayo. Para mas maintindihan ng mga bobot tangang mga DDS. Ang utak ni Sara nasa Davao. Ang utak ni Pangulo nandun na sa Mars at buwan. Utangin na nyo! Tao pa ko Tama. Yan yung mga kababayan Kaya, ultimo mga DDS, humahanga kay Pangulong Bongbong. Kailangan nating gawin ang tama. Yan. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Grabe, no? Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Yun! Kita nyo mga kababayan ko, yung mga ganyang mga banat, parang mga salitaan ko lang, Ibang klase si Pangulo. Ibang klase mga kababayan ko. Eto na, pakinggan natin itong mga banat ni Pangulo. Ito yung tumatak sa lahat Itong pangbungad, Itong pangbungad ni Pangulong Bongbong. Senate President Sherwin Gatchalian and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Si Sara ganito. Ano ang ating pag-uusapan ngayon ay yung nangyayari sa ating bansa. Ano yun? Putang ilang daig pa ng elementary. Ano yun? Puta, yung mga puta, biglang may sumagot. Madam Vice President, bilang
Vice President ng ating bansang Pilipinas na pinakamamahal, ano na po ang naging ambag nyo? Sabi ng isang DDS. Puta, nasa rally ha. Mga kababayan, nasa rally. Si Sara Duterte nagbibida-bida. Biglang may nagtanong na DDS, Madam Vice President, ano po ang inyong may pagmamalaking naiambag nyo ng sa Pilipinas bilang Vice President? Sabi ni Sara, wag na nating pag-usapan. O tayo na, biglang wag na nating pag-usapan kasi nga wala naman talagang naiambag. Tayo na. Di ba? Di ba no? Oh, eto na Pangulo. Pasok! Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan. Yo. At magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian Ayan na na. discovery namin sa mga flood control project. Ayan na ha. Ano sabi ng Pangulo? Isang taon na. Mula nang ako'y tumayo rito para ilantad ang mga nadiskubre namin sa flood control project. Putik na yan, no? Tindi. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, Ano? nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Walang pagkikiling. Gumawa ng investigasyon ang gobyerno ni Pangulong Bongbong nang walang pagkikiling kahit kanino man. Di ba? Les, bang makinig ka na lang, ikaw talaga. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Yan. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong. Yan. Mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Grabe ka! Kita nyo mga kababayan ko, natupad yung sinabi niya nung nakaraang SONA. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Agoy! Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Narinig nyo yan? Narinig nyo yan? Di ba? Ay, Boss Mike, sabi mo kanina, hindi ka mambubuli. Hindi ka. Kaya nga sabi ko kung narinig nila, tinatanong ko lang kanino. Narinig nyo yon? Ayoko. Sabi ko na nangako na ako hindi ako mambubuli. Hindi ako mambubuli. Tala. Ewan ko sa'yo, Ness. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Kita nyo? Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Grabe. Grabe, mga kababayan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Yan! At ang tungkulin ko Ay. sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Yun! Tao pa ko ha! Yung mga commentator, napanganga kay Pangulo nung unang bungad niya yan. Yung mga DDS, putang ina, hindi na sila makapagsalita. Di ba, mga kababayan, ha? Alam mo na. Sige, tuloy natin, mga kababayan ko. Ay, nako. Yan ang Pangulo namin. Tignan nyo, mga kababayan ko. Hindi ho katulad nung isang hinampil na hindi mo alam kung anong pinaglalaban, mga kababayan. Eto, tignan nyo. Magbigay tayo ng isang, sabi-sabi ng isang bobong Duterte. Tignan nyo, mga kababayan. Ito ho yung mayor ng Davao
habang binabaha ang Davao, mga kababayan, nando doon sa ibang bansa ng hahunting, oh. Oy, baste! Oh, yung mga kababayan mo nalulunod hanggang ulo. Samantalang ikaw, nakasubo ng ulo. Utang ina mo. Tao pa ko ha. Diba? Hanggang ulo ang baha, hanggang bubungan ang baha. Oh, hanggang sa leeg na ang alin? Ang baha sa Davao. Si Baste, nakahawak pa rin ng ulo. Mga kababayan ko, eto na, pakinggan ninyo kabubuhan nito. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawatan. Bobo pala kayo eh. Kung totoo pala yung sinasabi nyo, gago kayo. Bakit nyo sinuportahan si Pangulong Bongbong noon? Ikaw, si Baste, si Pulong, at saka si Sara Duterte ay sumuporta kay Pangulong Bongbong. Ultimo ikaw, bading. Diba? Bakit ka sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos noon? O ano ka ngayon? Di kinakain mo yung, Kinakain mo yung, ulo mo mismo. Putik na yan, baka pati yung, sinusubo mo. Puta, pag walang-wala, mga kababayan, Pag walang-wala, talagang, yung ano niya na mismo ang sinusubo niya. Tuloy, Siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Tingnan niyo, sabi niya, siguro isip niya, tanginan tira yan, walang kakwenta-kwenta. Ano sirain, bobo? Tanga, kita mo ngayon, ano masasabi niyo? Puro lang kayo daldal, puro lang kayo yaw-yaw, pero walang laman. Ang Pangulong Bongbong pag nagsalita, makikita mo, disente. Makikita mo, nasa puso. Makikita mo, seryoso. Makikita mo, walang pambobola. Makikita mo, may resulta. Ang tanong ko sa inyo, sa lahat ng sinabi netong pamilyang Duterte, ano ang natupad ninyo? Ano ang nagkatotoo? Ano ang naging resulta? Meron ba, mga kababayan? Wala. Nga. Kita nyo, mga kababayan ko, no? May kukumpara nyo nga sa mga yaw-yaw ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Pero wala namang resulta itong mga kakakuda na itong mga hayop na to. Kung bahala sila, magalit sila sa amin. Si Bahala. Claire, tanawa. Tignan mo. Tignan nyo kang kabubuhan nito. Pati si Yusek Claire Castro, abay, dinadamay sa kabubuhan niya. Diba? Kay Yusek Claire Castro, alam naman namin na yung utak mo hindi aabot sa katalinuhan ni Yusek Claire mga kababayan, makinig kayo. Dinadamay niya si Yusek Claire sa mga katarantaduhan niya kasi alam niya na matalino, mahusay, magaling. Sino? Si Auntie Claire. Hindi kayo level. Yung utak mo, Baste, pangkanto. Si Auntie Claire, pang university. Diba? Malayo, diba? Kung ikaw, utak mo, utak pang sanggano, si Auntie Claire, pang profesora. Malayo. Tapos ito, Ante Claire. Yung mga bobot, yan yung mga bobot, tatanga-tanga. Lahat yan, mga kababayan, tatanga-tanga. Wala, sino ba matino dyan? Yung mga nag-aantay lang na, dito tayo kay Shara kasi naniniwala sila sa mga troll farm na maraming sumusuporta. Utangin na, hindi nga kayo makaubra-ubra. Ayan na, nagkasona. Pagkakataon nyo na naman sana na mag-rally kayo
para maipakita nyo yung dami nyo pero wala. Nga. Oh, di ba? Oh, tuloy. Si Mayor, basta. Wala. Tignan nyo. Dinadaan na lang sa mga sarkastikong pananalita kasi hindi talaga uubra to. Buboy! Bubo ito, mga kababayan ko, napakabobo. Maniwala kayo, pag nagdebate kami niyan, hindi yan mananalo. Oh, may DDS ba rito? Sabihin nyo, magdebate kaming dalawa. Gusto nyo pa? Gusto nyo, lagyan pa natin ng pusta. Para lang, meron lang tayong mapapala. Ipupusta ko na yung Kia Pride ko dyan na nakatambak. Siya na mamili kung anong yung pagdidibatihan. Pero mas maganda sana kung ang pagdidibatihan, yung pagkukumpara sa tatay niyang putang ina at kay Pangulong Bongbong na ipagtatanggol ko naman. Di ba? Yun lang, yun ang magandang pagpustahan. Maniwala kayo, hindi makakasagot to. Sasagot ito, ang pag-uusapan, mga kababayan, yung mga napanagot, ang sasabihin niyan, yung bar na pinuntahan. Diba? Puta na, pag-uusapan natin yung nagawa. Ang isasagot niyan, ay Mike, ay grabing gwapo. Ay, ang daming gwapo sa pinuntahan kong bar. Di ba? May iba na ang usapan. Ang sasagot ko naman, ilan ang nabuking mo? Ilan ang nahada mo? Tayo na yan. Bubo ito. Mahina ang kokote. Lalayo pa ba kayo? Kay Sara lang Wala na di ba? Ayun yung mga kababayan ko. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Mas tanga ka! Tangina po, kung hindi ka ba naman tanga, iniwan mo yung mga mamamayan sa Davao habang ikaw humahada? Tangina, nasa ibang bansa ka pa, akala mo walang makaka-spot, walang makakakuha ng camera habang nanghahanting ka ng maiuwi mong gwapo. Ang ilang yan. Ano tawag mo doon? Di ba tanga ka? Dumayo ka pa talaga sa malayo, akala mo hindi ka makikita. Sabi ng taga Davao, yung mayor namin busy sa kaka-party. Samantalang kami rito, busy kami kung paano namin ililigtas ang aming sarili. Utangin na. Diba? Isa lang nakasaradong isipan mula sa silid ng kanilang. Tama. Diba? Bobo ito, mga kababayan, napaka-bobo. Oo. Alam nyo na, kung sino pa yung tanga talaga, siya pa yung may gana na magsalita. Ay, nako. Tigil na nga natin to. Bobo yan dito nga. Dito. Yan. Afternoon! Tapos na tayong lahat. Dali. Hindi sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis. Walang pera, tanga, na-survive nga. Alam mo ba ngayon ang sabi ng World Bank? Tumaas ang ekonomiya. Lumakas ang ekonomiya ng bansa. Nung panahon ng tatay mo, meron bang naging ganung balita? Wala kayong naging balita na tumaas, na iangat ninyo yung ekonomiya ng bansa. Yung tatay mo, tanungin mo, pag nagsinungaling, sampalin mo ng burat mo. Ganon. Diba? Diba mga kababayan, sampalin mo ng burat mo yung tatay mo. Kasi maraming kasalanan sa bansang ito. Diba mga kababayan ko? Akala nyo matitigil nyo, matatakot nyo yung mga vloggers na sumusuporta sa gobyerno? Hindi! Hindi kailanman magiging dahilan ng pagkamatay ni Mima para manahimik kami. Mas lalo lang kaming manggigigil sa mga kawalangyaan ninyo.
Di ba, mga kababayan? Okay ba? Ay, nako, ewan ko lang. Mga kababayan, kung utak lang at diskarte ang pag-uusapan, kung husay lang sa pag-handle ng kahit anong mga hahawakang ahensya o posisyon sa gobyerno, alam nyo, hindi ko iangat yung sarili ko. Marami kong tatalunin sa mga to. Kung eto lang, mga kababayan ko, ang magiging katapat, halimbawa, mayor siya ng Davao, partida yan. Bigyan nyo ko ng isang lugar na pamumunuan. Bibigyan ko kayo. Hindi matatapos yung aking 3 taon na termino. Aba, mga kababayan, sigurado, magiging pasyalan nyo. Magiging kagigiliwan ninyo. Mga kababayan, maniwala kayo. Etong mga ito, dekada na ho sila na namumuno sa Davao City. Mga kababayan, nakita nyo? Nasaan ngayon? Ang pinagmamalaki nila na mala Singapore daw, ang tubig hanggang bubong. Di ba? Hanggang bubong ang tubig sa Davao City. Ilan ang binagsak na pondo para sa flood control? 51 billion. Asan napunta yon? Kaya mga kababayan, pagkaisipin yung maigi yan. Tuloy. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Tignan mo, gumagamit ka pa ng ibang naisip ng iba. Wala ka bang sarili talaga na maiisip? Di ba? Anong pinakalat mong hayop ka nung nagkagera? Ang sabi mo, pinasundo mo dahil nakiusap ka sa China. Pinasundo mo yung mga kababayan nating OFW na naiipit sa gera. Hayop ka talaga. Asan? Ni isa wala kang napauwi. Di ba? Di ba? Tagitigilan na nga natin to si Baste. Yan, mga kababayan, puro lang mga kayabangan sila. Our beloved Boss Mike Cervera.